Hello, magandang umaga po. Alas 12:22 ng umaga. At bago tayo matulog, Sabado na araw po sa ngayon, ay nabisi lang ko kanina. Hanap buhay, kaya hindi po ako naka-vlog kagad. Pero sa ngayon, tutukan lang natin ng mga kaganapan at yung status so importanteng issue nung nakaraang mga nakaraang linggo. So sa akin sa ngayon ang pinakamalakas sana na issue ay yung tungkol sa impeachment ni Sara na lumalabas na huling vlog ko ay wala na, suko na ako, parang panalo na si Sara sa tinatag na default. Ang ating mga team impeachment ay default sapagkat ay hindi pa rin po nasisimulan. So ang masisisi mo dyan talaga ay bakit naman parang ang lamig ng tingin ng Senado. May utang na loob ba si Chis Escudero kay Sara Duterte o kay Digong Duterte? Ano ba ang gustong gagawin? May gusto bang hingiing pera si Chis Escudero at mga senador kay Lisa Araneta Marcos kaya hindi nila muna pinapatakbo ang impeachment? So, humihina na talaga. Dagdagan pa niyan, ang padagdag sa hina niyan, yung mga pangyayari sa ngayon. Number one na pangyayari, yung ang nagpapahina sa mata ng tao sa impeachment ay yung grabing kakurakutan na ginawa sa budget sa 2025. Yun ang number one. Sa totoo lang, yun ang nakikita ko na dahilan para sabihin ko na napilitan lamang, drama lamang yung ginagawa ng BBM Group, yung pagsampa ng impeachment. Sabi ni Pacquiao, para magamot ang gutom nyo, inom lang ng tubig. Yan ang plataforma ni Pacquiao. Lahat ng Pilipino pa inumin lang ng tubig. So anyway, real talk tayo. Ngayon, bukas, lampas na ang Valentine's Day. Ngayon naman, araw ng mga kabit. 15. Pero sa totoo lang, hindi yan. Kwento lang yan. Kung may joke lang sinasabi rito na yung mga asawa na bungangera, mukhang pera, ay hindi dapat daw dinedate sa February 14. Alam mo ba, Jolie, bakit? Kasi mukhang pera asawa mo, hindi mo dinedate sa 14. Bakit kailan? Dapat 15 kasi araw na sweldo 15. Maya pahabak, Presperis, Elvira, Risa, nagjo-joke lang tayo. Ngayon, Edmond Daily News, shout out, Edmond Samaniego, Pangilinan. Okay. So, Prosperes, yugyugan day. Ang maraming mga Pilipino naman mabubuo ngayong araw at bukas na araw. Mark Rivero, good evening. At mawala tayo sa mundo, at least maraming papalit sa atin. At hopefully, mga may ipapanganak ay mga magagandang asal na Pilipino na. Okay? So, anyway, ang sa akin ng realidad lang, magkwentuhan lang tayo ng realidad. No, sa karaang buwan, no, 2 linggo na. Kung ako tanungin nyo rito, number one ko na conclusion, yung ginawa nila ni Martin Romualdez sa pagsampa ng impeachment, niluloko lamang ang Pilipino. Wala pong totoong kasinsiridad. Hindi po sila sincero sa pagsampa ng impeachment complaint. Bakit ko po nasabi? Nasabi ko po yan kasi unang-una ang hina ng kaso. Nabasa ko po. Napakahina po. Ang malakas-lakas lang doon yung reklamo sa patungkol sa confidential fund at saka yung reklamo tungkol sa bank accounts na sikretong bank account daw niya sa BPI ayon kay former Senator Trillanes. Yan ay lalakas kung maisampina ang bangko at ikumpirma ang bank accounts na sinasabi ni former Senator Trillanes na mga bangko nila ni Sara Duterte, si Digong Duterte at mga kapatid niya si Paulo.
Ganun po ang nakikita. Yang dalawa, yung ibang kaso wala na akong nakitang malakas. Pasensya na po. I'm only being honest as in my assessment as a practicing lawyer. Iba po kasi ang practicing lawyer. Eagle-eyed po, matang agila po mga karamihan ng mga trial lawyers. Okay, yung unang kaso, unang artikulo nila, ang unang artikulo na sinasabi nila na nag-plot daw ng murder si Sara Duterte nung sinabi niya na nagkumausap siya ng isang hard killer na patayin si Bongbong Marcos, si Lisa Araneta Marcos, at saka si Speaker kung papatayin siya. Hindi ka papasa sa grave threat niya, sinasabi ko nga sa threat, hindi papasa. Tapos sinampan siya ng kaso ng NBI na inciting to sedition. O mamaya, i-discuss ko mamaya, kahit sa criminal case lang ng NBI, wala eh. O yung aking analysis nung ilang araw na nakalipas ay sinang-ayunan, ganon din ang opinion ni Enrile na walang kaso laban kay Sara Duterte. So kung walang criminal case laban kay Sara Duterte sa pagsisigaw niya, sa pagsasabi niya kumontak na siya ng papatay kung kay Bongbong Marcos, kay Lisa Araneta Marcos, at saka kay Speaker Romualdez, kung siya ay patayin, ay walang silbi, walang crime. It's a matter of this expression of disgust kung ako tanongin nyo. Wala yun, kung may kwentong langaw lang yun kung ako tanongin nyo. Sino ba mamaniwala doon? Unang-una, dapat sana mga crimes na kinakaso, unang-una, dapat mataas ang level of believability. Di ba? Parang sinasabi mo, kakasuhan kita ng murder kasi ikaw ang pumatay kay nanay mo. Eh ngayon, wala ka namang ebidensya na siya ang pumatay kay nanay niya. So unang-una pa lang problema mo kay paano mo suwagin ang judicial notice of evidence na walang tao na papatay sa kanyang nanay. Paano mo yan palang una? Ganun lang ang sitwasyon eh. So wala pong vice presidente magsasabi na papatay niya kanyang presidente. Although hindi natin maiwasan ang lahat ng vice presidente ay nagdadasal araw-araw na sana ay mamamatay ng presidente at ako naman ay papalit. Totoo yan. Nagdadasal. Pero yung mga ganong kwento, kwentong ano lang yan, kwentong laloy ang tawagin dyan. Kwentong lulay. So pinatulan naman nila na kahit totoo pa, wala nga akong nakitang grave threat. O mismo, sa birthday ni Enrile kanina, 101 years old na siya. Pinakamatandang abogado sa buong mundo. Buong Pilipinas. Pinakamatandang magnanakaw sa buong Pilipinas. Buong mundo. Siya na mismo nagsasabi na walang krimen laban kay Sara. So bakit natin isinama yan sa impeachment? Kung sinama nyo sa isang kaso na artikulo sa impeachment, ang ibig sabihin lang, isa lang, na niluloko lang tayo ni Alvarez, ni Speaker Romualdez. Bakit sila kakaso ng mga lusaw? Kwentong lugaw. Unang-una, para sabihin mo na nagpaplano kayo papatay mong isang tao, magiging plano yan kung talagang may plano kang papatay. Eh, paano mo sabihin na plano pagpapatay ko sasabihin ni Sara na pag pinatay ako, patayin mo sila? Hindi pa plano yun, wala pa. At besides, sa ating kodigo penal sa Pilipinas o revised penal code or penal code, ay walang krimen ng plotting to kill murder. Wala pong taong binibilanggo na dahil sa nagplano kang magpapatay ng isang tao. Kahit alam pa ng pulis, magpaplano ako, papatayin ko yung si Pedro. Kahit i-anunsyo ko pa yan sa Facebook, sa YouTube, walang krimen yan. Hindi ko mo masabi na grave threat yan. Hindi mo masabi na threat yan. Ngayon, ibibigay ko ang kahulugan sa batas ng threat laban sa hindi threat. So kung walang krimen, kung hindi mo maparusahan sa krimen si Sara, paano pa magagabit sa impeachment court yan? Paano mo sabihin na magiging basihan para sabihin mo na sinira ni Sara Duterte ang tiwala ng taong bayan? Betrayal of public trust.
Paano mo sabihin na sinira ni Sara Duterte o nilabag niya ang anumang provision sa Constitution or culpable violation of the Constitution? Kung wala man lang siyang gagawin kasi subject to the condition, it will only happen kung papatayin siya. Eh kung patay na siya, paano mo pa siya parusahan kung nangyayari? Halimbawa, namatay si Sara, pinatay si Bongbong, pinatay si Sara, si Lisa, pinatay si Romualdez, sino ngayon parusahan mo maliban sa killer? Mapapabilanggo mo pa ba yung patay na si Sara? Ano man ang logic ninyo? Make a sense of something out of good sense. Isa yan sa mga nagpapahina sa kasong impeachment laban kay Sara Duterte. Ang taong bayan po, unti-unti po, ang sa aking assessment, nakikita ko mga kalye-kalye survey sa internet, hindi ko lang ilalabas dito. Marami pong lumalabas na kakalungkot. Maraming lumalabas kahit anong tribo. Mabatanggenyo man, Matagalog man, Mailocano man, Mabicolano man, Mabisaya man, lalo pang Bisaya. Team Duterte ang pinipili. So, ibig sabihin, kung maniniwala ako doon sa mga kalye survey sa YouTube, ibig sabihin, imbento lang yung SWS survey na si Erwin Tulfo nanalo. Ang Pulse Asia survey, Okta survey, kanina, Billionaire survey. Yan po ang katotohanan. Imbis na ma-impeach natin si Sara, nawawala. Nawawala ang tapang. Kasi ang magpapa-impeach, puro din corrupt. Lumalabas na corrupt. Mismo sa budget, mismo, yan ang number one nagpahina sa kaso laban kay Sara. At yung mahinang kaso na isama nyo sa Artikulo 1, yun na i-impeach nyo si Sara dahil sa pagsalita niya. I-reviewin nga natin uli kung talaga bang ipagpakita ko nga yung sinabi ni Sara. Pakinggan ninyo. Ito, pakinggan ninyo kung dapat ba siyang parusahan, dapat ba siyang tanggalin. Saan ba yun? Ay, nako. Ito, sama ito. Hinahanap ko yung nawala. Ito, nakita ko na. Pakinggan natin sabay-sabay. Tingnan mo kung nakakasira ba ng tiwala ng taong bayan yung ganitong ginawa niya. Reviewin natin. Magiging patas tayo. Pro ka ba o rantay, Sara? Magiging patas lang tayo. Tingnan natin kung ano. Ito yan. Titingnan natin. Palakihin natin. Si Lisa Araneta. Ito ha. Ulitin natin. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Unang tanong, may grave threat ba doon? Ngayon, para masagot nyo, buksan ko, ibigay ko sa inyo ang kahulugan ng grave threat sa ating batas. Ang grave threat po, isa sa grave threat, yung magbigay ka ng kondisyon, mananakot ka at may kondisyon, kung hindi matupad ang kondisyon, papatayin mo siya. Kung hindi matupad ang kondisyon, papatayin mo siya. Grave threat. Tanong, ipapatay ko siya kung ipapatay ako. Kondisyon ba yun? Na kailangan patuparin ang grave threat. Halimbawa, pirmahan mo yan, yung appointment ko. Kung hindi mo pirmahan yan, babalik ako bukas, patayin kita. Yung subject matter ng threat ay kailangan may gagawin niya ang gusto ng tao na nagtitreaten para maparusahan sa batas yung nagtitreaten.
Kailangan gawin ni Bongbong Marcos. Halimbawa, Bongbong Marcos, pirmahan mo yan. Gawin mo uli ako na Defense Secretary. Kung hindi, patayin kita. Yan po ang grave threat. Pero pag sinabi, kung magpapatay ka ng tao, may sinabihan ako na patayin ka. Parang kagaya sa sinabi ni US President Donald Trump, kapag pinatay ako ng Iran, may inutusan na ako ng mga forces ng US na i-obliterate ang Iran. Anong threat doon? Wala pong threat dyan. Mismo si Enrile nagsabi na walang threat. Na kung kinaso pa niyo yan sa impeachment, ang hina-hina naman ng mga abogado nyo para sabihin nyo, threat yun. Kung yan ang sagot mo, kung isasagutin, halimbawa, criminal law, bar exam, yan ang unang tanong. Gagraduhan ko ba yan ng 100? Hindi, 0 grado ko dyan sa kanya. 0. Kasi hindi yan threat eh. Ngayon, kung pinipilit nila ni Romualdez kasama sa impeachment, kung hindi criminal case, paano ba with more reason, paano mo sabihin na impeachment? Anong ibig sabihin nun? O idagdag mo yun sa katotohanan na December 2 pa lang mayroon na silang impeachment complaint. Bakit hindi nila inaksyonan? At minadali-dali. At nang minadali-dali, ayun, nagkahetot-hetot. Imbis na maganda pagkagawa ng reklamo, palpak. Yung pagkapalpak, pagkahina ng kaso, iyan pong ebidensya na pinilit lamang ninyo. Anong rason bakit nyo pinilit? At bakit of all the time in the calendar? Bakit last day na lang ng session nyo sinampa? At of all the time in 24 hours, bakit alas 5:49 ninyo pinatanggap sa Senado na magsasara ng Senado? Hindi sinasadya ninyo talaga. Pakitang tao lang sa Pilipino na kinakasuhan nyo si Sara. So, sinasabi ni Chis, tayo sinisisi natin si Chis. Gusto ko sana kay Chis noong February 2 mismo, kinabukasan February 6, kinabukasan, dapat, inumpisan niya na. Walang gana. Kahit na pinupukpok pa siya ng mga legal experts, kailangan nakasaad sa Constitution, nakasabi sa Constitution na kapag may sinampa na verified complaint, dapat pagulungin ka agad. Forthwith. Yan ang language. Yan ang salita. Hindi ginawa. Sabi ni Chis, bakit nyo kami apurahin? Kayo nga langan-langan dyan ng House. December 2 pa lang may complaint na kayo, hindi nyo inaksyonan. December 4, may panibagong complaint, second impeachment, hindi nyo inaksyonan. December 19, nag-file ng pangatlong impeachment complaint, hindi nyo inaksyonan. Etong February 5, aksyonan ninyo. Tapos kung basahin mo ang February 5 na complaint, lahat na sinabi dyan, except for 2 articles, ay nandoon na sa impeachment complaint number 1, impeachment complaint number 2, at impeachment complaint number 3. Mga, kayo, mahilig kayo magtago-tago, kunwari gumagawa kayo, pero hindi naman gumagawa. Isa pa, sa totoong kwento, bakit nyo pipilitin isampa sa ngayon? Na alam nyo naman na siyam ang senador na kakampi ni Sara. Alam nyo naman matatalo kayo. Bakit pinilit nyo isampa ngayon? Hindi ba kayo nag-isip na dapat sana patapusin yung election at doon kayo gumawa at magsampa para mahaba pa 3 taon pa ang preparasyon? Alam nyo, ladies and gentlemen, naisulat ng Supreme Court sa decision ng Supreme Court sa kasong Garciliano versus House of Representatives na sinasabi ng Supreme Court, hindi mo pwede sabihin na continuous ang Senado. Sapagkat kada maghalal ng bago
at aalis yung 12 ay walang majority votes na maiwan. Kung 24 ang nakasaad sa Constitution ang komposisyon ng Senado at aalis ang 12, hindi majority ang 12. Kung hindi majority ang 12, hindi mo pwede sabihin na continuous, na putol. Hindi maka-aksyon. Kung hindi maka-aksyon dahil 12 lang, putol. So kung putol, dissolve na ang impeachment court. Pag inumpisan mo ngayon. Kailangan pag inumpisan natin yung February 6, tuloy-tuloy ang trial kahit na 15 days, kayang-kaya yan, mamili na lang sana yung taga House of Representatives kung saan ang pinakamalakas na kaso, iyon na lang ang ipipresenta nila. Kaya nga lang, sila rin nagpatagal-tagal. Kung sinampa nyo yung January 3, mahaba-haba ang oras. Dagdagan mo pa ng katotohanan, siyempre, sino ba mga senador upo para mag-asikaso sa impeachment complete kung kailangan nila mag-ikot para magampanya? Kagaya nito, kung hindi sila nangampanya, kakainin sila ng mga kampanya ng mga Duterte. Ganun po yung realidad. Kung wala sanang kapalpakan na ginawa yung Marcos, malakas sana yan. Lalakas sana yan. Ano pang kapalpakan? Yung nagkampanya siya, dami niyang binato ng mga akusasyon. Sabi nila, wala raw sila negative campaigning. Ang negative campaigning nila, si BBM mismo. Sasabihin niya, sako-sakong pera, wala daw, hindi daw sila naghakot sako-sakong pera. Ay, baka baliktaran sa katotohanan na pinunduhan ng ayuda ng bilyon-bilyon ang AX, AKAP at MAIP. Kabaliktaran. Tapos may blanco pa ang Bicameral Conference Committee report. Kabaliktaran sa mga sinasabi mo. Ang katotohanan dyan, lahat ng kandidato ni BBM ay puro balimbing galing kay Duterte, lahat yan. At sabihin mo, hindi magnanakaw. Oh, mahiya ka naman. May mga kasong graft ang mga kasama mo. Lito Lapid. May pending na kaso sa Sandigan Bayan. Inakusahan na nagdakaw sa lahar, 1 million a day. Maraming mansion. Si Bong Revilla hanggang ngayon hindi pa sinauli 124.5 million na sinintensyan sa kanya Sandigan Bayan. Si Jigo Estrada, kakampi mo. Si Enrile. Ang dami-dami mong kakampi na may mga kaso. Ibato mo kay Duterte, lahat naman yan kay Duterte galing. Ang problema, pag manalo yung mga BBM na senatorial candidates, baka kay Duterte papupunta yan. Yan ang katotohanan. O may mga kapalpakan pa. Ang mga pulis niya nang raid na walang inimbento pang warrant of arrest, ang search warrant. Doon sa Taguig, 12 pulis. Buti na huli. Yan yung mga pulis ni BBM. Tapos ang bigas hindi pa maging mura. Kaya yan ang mga dahilan kung bakit humihina ang impeachment. Sabi ko nga kanina, by default, matatalo tayo, wala tayong kalaban-laban, matatalo tayo kay Sara. Wala nang oras. Ano na ngayon? So, ang Lunes, 15, 16, 17, February 17, ano pa matitira? Yan po ang katotohanan. Walang sinseridad itong gobyerno natin. So, ito naman ang sabi ni Enrile. Pakita ko sa inyo sana sinabi ni Enrile. Mismong kakampi nyo nagsasabi na walang kaso laban kay Sara. O, nabasa nyo yan? 101 years old man na abogado nagsasabi, no charge may be filed versus Sara at this time for conditional threat. O, basahin natin, sabi ni Manong Enrile. No criminal charge may be filed against Vice President Sara Duterte over her remark that she had ordered someone to kill President
Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos, and Speaker Martin Romualdez if anything happened to her. Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile said. Enrile thus said while warning the two sides that third parties could take advantage. O sabi niya, iti-take advantage o gamitin lang ito ng ibang tao laban sa inyong dalawa. Although no criminal charge could be made at this time against Sarah for her aforesaid statement because it is conditional, care must be taken by both sides to prevent third parties from taking advantage of it. Ayun ang sinasabi. This is my humble suggestion. Mismo si Enrile nagsasabi na walang kaso. So, artikulo number 1, tumba. Tingnan natin ano ba mga artikulo nila, analyze natin ang mga artikulo nila. Ito naman muna, pakinggan muna natin ito si Chis. Ang tingin ko kay Chis may sariling agenda ito nang hahanap nito ng pera para umpisa ng impeachment trial. Hindi kasi ninyo binigyan eh. Binigyan nyo mga congressmen lang 150 million kada isa para pumirma. Tingnan mo si Chis Escudero. Pakinggan nyo. Na isasagawa ng Senado. Walang epekto yon sa napipintong impeachment proceedings, walang bearing yun at walang kinalaman yun doon. Sa katunayan, pwede magpatuloy yon ng sabay, pwedeng mauna, pwedeng sumunod. Wala siyang bearing sa impeachment proceedings na isasagawa ng Senado. Yan. Pakinggan lang natin mo si si Chis. Kunin sa records ng Senate? Mukhang mauuna naman sila eh. Hindi ko kunin ng Senado yan. Ulitin ko. An impeachment court, like any court, is a passive body. Wala kaming gagawin. Hindi to parang investigasyon ng Senado na mag-iiso kami ng sabpina para sa mga ebidensya o testigo na magpunta. Trabaho yan ng magkabilang panig ng prosecution at ng defense. Kung sakasakali na hilingin yan sa korte o sa NBI, at trabaho din nilang ipresenta yan. Nasa kabilang panig ang tutulan yan at sa parte ng Senado, nasa trabaho naman namin, ay magdesisyon o magpasya kaugnay sa mga kahilingan tulad yan. But it can be done. It is possible. So, yan ang sinabi ni Chis patungkol doon sa NBI na kaso. So, kupa. Ay, ano pa bang ibang, tingnan natin ano bang ibang kaso kay Sara Duterte. Tingnan natin. Usisa ko na to po isa-isa. Ang pinakamahina sa kaso nila ng speaker ay ang katotohanan na mali-mali ang kanilang tinatawag na verification. Mali-mali in the sense na nilagyan lang knowledge and belief. Dapat, basura na yan. Mabuti sana kung pagbigyan sila ng Senate. Ito, pangalawang kaso, malversation of 612.5 billion funds. Ito po, may pag-asa ito. Ang problema lang, oras na naman ang katapat. Kung maumpisan sa ngayon, halimbawa, magrarally daw mga ilang grupo laban sa kay Chis na para ipatuloy yung impeachment. Bibigyan ko kayo ng timeline. Ano bang unang gagawin pag magtrabaho na ang Senado? Ang una po nilang gagawin ay ganito. Susulatin muna nila ang Senate Impeachment Trial Rules. Okay? Pagtapos nila ng sulat, kopyahin lang nila sa dati yan. At kung may dagdag sila bago, gagawin nila, ilalagay na nila na puro na judicial affidavit para mabilis ang pagpresenta ng testigo. Yan ang gagawin nila. Pagkatapos, harapin natin isang araw, kaya nilang gawin. Pag ma-imprinta nila yan, sa sunod na araw, i-publish nila sa dyaryo, kailangan i-publish yan 3 linggo. Isang beses sa kada linggo. So kung 3 linggo, 1 linggo ay 7 araw. Ang 3 linggo ay 21 araw.
So kung mag-umpisa sa 17 o sa 18, February 18. So plus 21, anong total niya? So 39. No? 18 plus 21, 39. Kung minus 28, kasi 28 days lang ang February. So 39 minus 28, that is 11. So March 11, matatapos ang publication. Pagkatapos ng publication, ay saka pa lang manumpa ang mga senador bilang senator judges. Pag panumpa, hindi sila pwede manumpa na mas maaga kaysa publication. Kasi wala pa, hindi pa epektibo. Bawal sa batas. So ngayon, kasi kailangan niya compliance sa tinatawag niya due process requirement. So para hindi siya lumabag sa Constitution, i-publish mo na ng 3 weeks at pagkatapos nun, manumpa sila ng pagka-senator judges. Kasabay nun, magpalabas sila ng the same day. Magpalabas sila ng summons. Pasagutin nila si Sara Duterte. Sa ilalim ng konstitusyon, binibigyan ng 10 araw si Sara Duterte na sumagot. So kung 10 araw at pinalabas noong March, sabi natin March 12. So, ibig sabihin matatapos, March 22, is magsasagot ngayon si Sara. March 22 na yan. Pag sumagot si Sara, may karapatan na sasagot sa kanila sasagot ang mga congressmen, sasagot ni Sara. Ang tawag diyan reply. So, ang sagot nila dapat 5 araw. So, 5 araw. So, sabi ko March 11 plus 10, March 21. So, plus 5, March 26. Hindi ko na binibilang ang holiday dyan sa mga Sabado, Linggo. So, March 26, sasagot ang grupo nila ni House of Representatives ni Jerby Luistro. So, sasagot ng congressman, may karapatan din si Sara sumagot. So, plus 5 days. So, March 26 plus 5 days, March 31. Sunod, April. Sasagot, March 31, April na ngayon, magsisimula na ngayon ang trial, magkaroon ng ipatawag si Sara. Bibigyan siya ng pagkataon na basahan ng kaso. April 1 yun. So pag binasahan siya ng kaso, ay sasagutin siya, tanungin siya kung guilty siya o hindi. Siyempre, sagutin niya, hindi siya guilty. Kasunod na araw, mag-schedule ang, April 2. Mag-schedule ang Senate ng tinatawag na pre-trial. Mag-usap sila kung anong testigo ang gagamitin, ilang testigo, sino-sino, at anong mga ebidensya ang gagamitin ng bawat panig. At kung matapos na yan sa isang araw, kasunod na araw, mag-umpisa na po ang trial. Pag sunod na araw na mag-umpisa ang trial, anong mangyari? So magde-deliver ang grupo ng prosecution ng tinatawag na opening argument. Opening argument. Sasabihin niya ni Jerby Luistro. Halimbawa, si Jerby Luistro ang itutulak nila na magsalita. Sabi niya, people of the Philippines, the House of Representatives has fulfilled its duty to file a case of impeachment against the Vice President on the ground that she committed acts constituting culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, and commission of other high crimes, and bribery. 4. And to prove this, people of the Philippines and the members of the jury or impeachment jury, we will be presenting the following evidence. Banggitin niya, pak. And we will assure you that we have a good case against the Vice President. Ganun sabihin niya. Tapos sa salita naman ng depensa, hindi ko alam sino ang abogado ni Sara. Sabi niya, people of the Philippines, you are only being fooled by the accusers.
It is not true that our client, our Vice President, Sara Zimmerman Duterte, committed acts constituting any of those impeachment grounds mentioned by them. It cannot be done because there is no such thing, there is no crime as plotting to kill the president, vice president, and a president, the wife of the president, and the Speaker of the House, just because what she just said, it would happen only if the Vice President is killed. But if the Vice President is killed and it happened, how else can we imprison a dead person? How else can we punish Sara Duterte if she's already dead? Ganun mga argument nila. Isa-isahin nila yun. So sabihin natin, ano yun? April 2. So April 3, magpresenta ng ebidensya. Ilang testigo kaya meron sa prosecution? Sabihin na natin, mabilis ang trial. 5 sa testigo sa umaga, 5 testigo sa hapon. So 10. Sabihin natin, ilan silang artikulo? 7. And it's this, may 10 silang testigo. So 70 witnesses. So 7 days. So 7 days, April 9, tapos April 9 pala, holiday pa eh. Bataan di, o ano. So ngayon, after that, magpresenta namang offer pa sila ng exhibits nila at desisyon na ng Senado kung tatanggapin mga ebidensya nila o hindi. So April 11, April 12, magpresenta ng depensa si Sara. So sa halimbawa, may 70 witnesses din si Sara o 50 na lang, di 5 araw. So kung 5 araw, 12 plus 9, o that is 21, April 21. So tapos April 22, magsumiti ng mga ebidensya, i-offer ng mga depensa at magdesisyon ang Senado kung tatanggapin o hindi. So April 21, April 22, April 23, April 23, mag-submit ng closing arguments ang bawat partido. Sabihin ng mga ng grupo ni Jelwell, now that we have already presented our evidence as have been seen by the people of the Philippines watching on live stream the presentation of our evidence, we did not betray the people by showing to them the evidence, the hard evidence, the solid evidence that prove that Sara Duterte is guilty of betrayal of public trust or culpable violation of the Constitution and bribery. O yan, ganun sabihin nila. Ganun sabihin ng kabila. Your Honor, it is very clear that the people have seen that the evidence they presented cannot even be understood, cannot even be accepted. And these are not enough to sacrifice the will of the people, the will of 32 million who voted for the Vice President just because of those damning evidence, quote-unquote, that did not even matter. Ganun yung argumento nila. So, April 23, 24, 25, tapos schedule 26. Judgment. Pwedeng habulin kung gaya nila, kung pipilitin nila. Mula ngayon, mula sa 17. Kaya lang, mukhang imposible. So, yun lang sa aking concern. Number 2, titingnan natin yung ang nakita, ang judgment ko dito sa pangalawang ground, yung malversation, ay medyo may magandang ground dito. Ang problema lang dito, paano natin mapatunayan na napunta nga sa bulsa ni Sara? Kasi tumigil ang investigasyon ng good government. Nandun sa dalawang kernel, si Colonel Nolasco at si Colonel Lachica, na sinabi ni Salarda at saka ni isang special disbursing officer na binigay nila kay Colonel Nolasco at Colonel Lachica yung pera ng confidential fund. So pagkatapos nun, hindi na tinanong ng good government ang mga army, mga opisyal ng army na sina Lachica at saka si Nolasco. Natakot ata sa AFP kasi mabubulgar ang operations nila. So, sa tingin nyo kaya may chance? May chance pero doubtful. Siyempre, ang depensa ni Sara dyan.
sabihin niya, bakit naman persahin natin na magsalita ang dalawang military officers? Confidential nga yan, madbibisto mga ahente na pinagbayaran nila. Kaya nga may respeto sa nakalagay kasi alias ang ginagamit yan. Tinatago lang mga pangalan ng tao na totoong nakatanggap ng pera. Ganun po ang kanyang depensa. Kahit akong abogado niya, ganun din ang depensa. So paano na ngayon masintensya niyan? Ibig sabihin may kahinaan din. So article number 3, bribery and corruption. Yung bribery nito, kung maalala ko, ito yung nabigay kuno ng envelope si Sara Duterte, ang official ni Sara Duterte, nabigay ng envelope doon sa mga undersecretary in DepEd. At may laman daw na 50,000 pesos. Naalala ko si Mercado, dala-dala pa niyang envelope. Well, I do not know kung nagsasabi siya ng totoo kasi envelope lang naman ang dala niya, walang namang pera. Pero according to her, bigyan natin siya ng benefit of the doubt, baka totoo naman. According to her, sinuko daw niya sa bishop. Andyan pa kayo ang pera? Ngayon, maniniwala pa ba tayo na pera na yun? Tagang laman ba ng pera nun? Nakunan ba ng litrato para makuha yung serial number ng lahat ng papel na pera para masiguro natin na mayroong ang laman? Nakunan ba ng litrato bago tinanggap o pagkatanggap yung envelope? Ano pa bang ibang ebidensya para patunayan na yung nagbigay na tao ay halimbawa hindi naman aamin yun? Paano natin patunayan? Ang dami patunayan, so mahirapan. Yan ang number 3 na article. Article 4, unexplained wealth. Ito mas madali patunayan ito. Kung totoo na may lalabas na may pera si Sara sa bangko, mas madaling patunayan yan. Kasi patawag mo lang mga bank officials ng mga lahat ng bangko at magsasabi kung may bank account dito doon si Sara. At kung magsabi sila meron, the next is ipresenta nila ang AMLAC at ko-confirm na meron, and then ipresenta nila muna ang katotohanan kung ano ba ang trabaho ni Sara noong araw na pwede siyang kumita na ganun o hindi sa kumita. Tanging vice mayor lamang ba? O sa pagka-abogado niya, magkano kinita niya? Ganun mga tanong dyan. So ngayon, nagsumigo ba niyan? Nag-jive ba sa kanyang salin? Yan mga tanong. Sa tingin ko, sa lahat ng kasong sinampa, ito lang pinakamalakas. Yung number 4. Yung Article 5, involvement in extrajudicial killings. Ito nahirapan ako dito kung paano ko patunayan kung itatanggi niya. Ito'y labanan ng salita. Kapag ang kaso po, tandaan nyo, na nalagay sa labanan ng salita, ang hirap po patunayan. So it's a question of maniniwala ka ba sa testigo o hindi. So ngayon, ilalabas dyan, magiging testigo ipatawag galing sa Netherlands si Arturo Las Cañas at ipatestiguhin. Ngayon, maniniwala ba ang tao? Most likely maniniwala sila. Si Matubato ipatawag nila. Ito, exciting din ito. Kaya lang, ang problema ko rito, pwede pa bang isama ito? Sigurado ako na iboboto ng senador, babasura to. Bakit? Hindi sa mahina ang ebidensya o malakas ebidensya. Sapagkat po, ito po ay kasalanan na nangyari na hindi pa sa Vice President. Kaya mawawala yan. Ang Article 6, destabilization, insurrection, and public disorder. So, inakusahan nila na si Sara Duterte noong hindi dumalo ng SUNA. Kailan pa ba naging krimen ang hindi pagdalo ng SUNA? Pag SUNA lang ang presidente, hindi ka magdadalo. May kasalanan ka na kagad. I don't think it's proper and wala namang batas na nagpaparusa ng ganun. Tapos, dumalo si Sara sa rally, maisog rally, at sinisigaw na resign BBM. Anong diferensya dyan? Ang dami naman iba dyan nagrarally laban kay BBM. Ba't hindi nyo kakasuhan? Karapatan po ng bawat tao ang pagrarally. Hindi nyo pwede saklawin yan. Bawal po gumawa ng batas sa laban sa nagrarally. Sinasabi nga sa Section 4, Article 3 ng Constitution natin sa Bill of Rights, no law shall be passed abridging the freedom of expression of speech and of the press or the right of the people
peaceably to assemble. Yan ang peaceably to assemble. Yan ang mag-rally. And petition the government to redress their grievance. Yan ang karapatan na hindi gawan ng batas. Hindi pwede magawa ng batas. So paano na magiging bawal yan? Pangatlo, ay sinabi nila nag-destabilization daw. Anong destabilization? Kailan magsabihin destabilization? Lahat po na nagrally kayo, no, dapat destabilization din. Lahat nagrally laban kay Bongbong Marcos. Marcos resign, destabilization na ba yan kagad? Insurrection ba din kagad yan? Yung sinabi ng ni Sara Duterte, na designated supervisor siya as survivor, nung sa pelikula sa Netflix, na yung designated survivor ang tawag, na hindi siya pinapadalo sa State of the Nation address ng Presidente ng Amerika kasi siya ay baka bombahin ng mga terorista ang Capitol building at mamamatay lahat, mayroon pang natira na isang mag-acto as acting president. Yan ang designated survivor. So, yung sinabi ni Sara, uso noon ng designated survivor na pelikula. So, anong kasalanan dyan? Mahina. So, Article 7, the totality of respondents' conduct, lahat to, pinagsama-saman mo, kung ang isa lang sa dyan ay wala na rin. Yan po, naintindihan ninyo? Humina, ang nagpahina ng kasong ito, sila rin. Ang mga tao na nag-expect na magkaroon ng trial at makonvict at malakas ang kaso laban kay Sara ay niluloko lang nila. Yan po ang inyong congressman, ladies and gentlemen. I don't know what will you do with that. Okay, ano na lang ako. Matutulog tayo, mag-shoutout na lang ako. At God bless you all and belated Valentine's Day. Elvira Risa Arizo, Presperes, Edmond Daily News, Presperes uli, Yugyugande, Mark Rivera, good evening, Manong Toto. Tapos, Dr. Toto, kung may batas na nilabag si BP Sara, bakit humina ang kanyang kaso? Dahil po, pinexplain ko na, dahil po mismo yung kumakaso ay daming kasalanan. Sila mismo ang palangan-langan, kaya humina. Silang gumawa ng kaso, mali-mali, kaya humina. Sila gumawa ng verification, mali-mali, kaya humina. Imbis na direkta sabihin na nabasa po namin, yung lahat ng congressman dapat ganito statement na nabasa po namin ang lahat ng mga nakasaad dito at naintindihan po namin. At ang lahat ng nabasa namin ay pawang katotohanan at pati yung mga dokumentong aming sinasabi ay pawang katotohanan at katotohanan lamang. At ginawa namin ito ay hindi pangharas. Yan. Walang ganun. Yung ginawa nila na ang imbis na impeachment complaint, ginawa na complaint resolution. Mali, hindi naman complaint resolution yun. Article of impeachment naman. Tapos na sinabi nila, into the best of our knowledge and belief, mali na. Mismo yung batas ng rules of procedure ng House of Representatives nagsasabi na kapag binanggit mo sa verification na nalaman mo lang sa best belief mo, ay basura na ang kaso. Yun pa lang, nagbasura na kaya humina. Mabuti na lamang kung pagbigyan ng Senado yun. So, dagdag na kahinaan yan. Pag inabot yan ng June 30, hindi na pwedeng ang opinion ko at saka opinion ni Attorney Macalintal ay pareho na hindi na pwedeng lilitisin ng kasunod na Kongreso. Bakit? Wala nang kapangyarihan ng kasunod na mga nanalo. Mag-combine sila sa mga natirang 12. Hindi pwede. Wala po silang kapangyarihan. Kasi sinabi na ng Supreme Court na hindi po tuloy-tuloy ang impeachment court. Kundi ang impeachment court base sa Senado dahil 12 ang nawala, walang majority, so patay ang impeachment court. Ang impeachment court po yun ay hindi yun kagaya sa mga RTC na tuloy-tuloy ang buhay nun. Kahit na mamatay pang judge, tuloy-tuloy ang buhay. Kasi ang mga staff niya nandun pa at tuloy-tuloy sinabi mismo ng batas na kahit mawala mismo ang
mamatay mismo ang judge ay tuloy-tuloy pa rin. Dito sa impeachment court, walang sinasabi na kung aalis ang 12 ay tuloy-tuloy pa rin. Walang sinabi ganun. So in the name of doubt, lahat ng duda ay papabor yan sa akusado. So i-dismiss lang yan. So kaya humina lalo ang kaso. Ay nako, Alex Ulin, Domingo Ligario, good morning. Dr. Engineer Toto, Bunyog, Kausing, watching from Surigao City. Sa Surigao ka na ngayon So, maradyaw nga aga sa inyo hurot, mga Surigao nun. Antonio Vincosiso, mabuhay. Kati Sanada, Engineer, are you still running for Senator? Kasi parang wala ng pangalan ko po. Tinanggal na po nila Wala pang decision ng Supreme Court. Well, I concede. Hindi na huwag niya magbibigay na lang ako ng aking rekomendasyon kung sino ang iboboto natin. Antayin niyo na lang. At saka pag-usapan natin. Talagang maselan ito pagpili natin. Mark Rivera, 15 likes in bio. Tapos Joy Deer, good morning po, Dr. Toto from Vancouver. Pray po na may balik ang iyong license. Salamat po. Julius Gisolga, iwan ko sa iyo. Hindi ka na abogado, na-disbar ka na. Naniwala pa ba ako sa iyo? Mas naniwala ako sa Atty. Claire Castro at di ba pang magaling? Di na sa iyo yan kung saan ka maniwala. Kung ayaw maniwala sa tunog ng argumento, sa argumento na logical, aywan ko kung anong klaseng tao ka. Do not believe in the speech of one person based on what he is or what she is. Believe in his statement based on the logic of what he speaks or she speaks. Julius Gisolga? Ganun lang po yun. Well, I cannot blame you. I cannot compel you to believe in me. Nasa iyo lang po yan. Jetta Torres. Kasi hindi naman ibig sabihin pag disbar ka, nawalan ka na ng utak. Okay? Abogado ako, naging abogado ako. Mas mataas pag grado ko dyan sa mga sinasabi mo. Jella Torres. Talagang malakas talaga ang Duterte maski anong bansa. Vivian Sarimo, na iba ng tono. Na iba man tono man sa tingin mo, nagiging patas lang ako sa aking analysis. Vivian, don't you worry. Wala po nga akong naibang tono. Kailangan pa rin, hindi po yung tono. Realidad po yun. Let us not close our eyes to the reality. Bakit natin isasara ang katotohanan sa ginagawa naman ng kabila? Pare-pareho lang sila masasama. Kaya ibuto lang ninyo lahat ng bago. Ganun lang ho kasimple. At siyempre, hindi mo makikita. Ano pa bang aking sasabihin? Alangan na sabihin ko na mayroon may impeachment. Alangan pa mako-convict. Hindi nga tumatakbo ang trial. Paano ko sasabihin? Hindi magiging naman ako, maging taksil ako sa katotohanan. Ganun lang yun. Bakit ka magiging, sa'yo lang yan, George Gisolgo, kung mamigay ka o hindi. Ayaw mo, una, criticize mo ako, tapos nagtatanong ka, nasa iyo lang po yan. I do not ask. Ang sa akin po, para sa mga causes po na isasampa ko ng mga kaso sa Supreme Court, pambayad po, matulungan mo lang ako. Kaya kung hindi ka makatulong, hindi naman po kayo pinipersa. Nasa iyo po yan. Sunny day, Engineer Toots, bakit hindi ka tumulong sa pagpalakas? Hindi naman nila ako tinatawag. Akala ko magagaling sila. 'Di ba? Jetta Torres, hindi detreat yan, common sense naman yan. O tama, hindi ka detreat Kahit sinong logic. Kaya nga hindi ko masasabi na detreat yan. Sasabihin ko na detreat kasi galit ako kay Sara. Hindi. Kahit galit ako sa isang tao, hindi ko sasabihin ng isang bagay na iyon na nga, kahit mali. Sabi nga ni Kung Marcolita, kapatid ng G-Walking. Take me on. DDS pala ako. Hindi po ako DDS. Wala po akong DDS dito. Wala po akong BBM. Hindi ko kakampi sa BBM. Bahala na kayo kung ano man ang tingin nyo sa akin. But I will never accept to be called DDS or BBM. Ganun lang kasimple. Bumuto po kayo ng mga bago. Huwag yung mga BBM at saka DDS na voters. Sinasabi ko lang po ang nakita ko. Manood naman kayo sa mga YouTube, mga Kalye Survey para kayo naman makakakita. Alangan naman i-vlog ko dito yan.
So Ray Bagamasbad, ang daming mga dilaw ang utak nagagalit kay Engineer Causing, lalo na yung walang alam sa due process batas. Jasmine Isiman, yan po ang nangyari kapag ang mga kongresista ay hindi abogado. Dapat po ang kumandidato sa as Congress ay mga abogado. Dapat po sana. Kaya lang iba naman ang binuboto ng tao. Si Putin, pinaikot-ikot lang kayong lahat ng ayuda administration. Tama po kayo. Ray Bagamasbad, ang administrasyon Marcos at daig pa ang isang malupit na sindikato. Kati Sanada, wala talaga kayo asahan kay BBM, walang bayag. Kati Sanada, Toto Kausing, kaya natin to, wala naman kasi kayo asahan kay BBM. The truth about tama, pero ang habol ni Chis. News analysis, shout out po Attorney Engineer Toto. Si Putin, Chis Escudero, step down. So gusto ni Chis magbakasyon sila ni Hart kasi na bad trip kasi ayaw ng Congress na magbakasyon sila. Jupiter Pluto, marhay na ada, aga sa mga Bicolano. News analysis, umpisa pa lamang yung hindi ko mabasa ang CNH, hindi ko ibig sabihin CNH. BBD Castro, good evening, Dr. Engineer Toto Kausing. Kapag di natuloy impeachment si Chis ang impeach, ang dapat sisihin natin yung House of Representatives at saka si Chis Escudero. Pare-pare sila. Pero more ang sisihin ko House of Representatives kasi hindi matapang, hindi malakas ang kanilang kasong ginawa. Panluloko lamang sa tao ginawa nila. News analysis, umpisa na lamang sinabi ko na di yan si Sara nag-i-impeach. Na-impeach, kukonvict kasi sa totoo lang po, di man halaga yan suportado ng Malacanang kasi nga po, pati ang Malacanang takot sa Duterte. Opinion lang naman yan. Lenny Francisco Martin, good morning po. Henry Batan, napuna nyo si Attorney Disbar, siya ang nagtatalo sa sarili niya, di ba buwang na to? Hindi kita maintindihan ng Henry Batan. Ang gusto na lagi magsisigaw ka sa laban sa isang tao kahit hindi naman tama, di ba? Alam ko kung anong meron mga logic kayo. React, wala naman akong pakialam kung ayaw nyo sa akin, hindi ko naman kayo mapipilit. Sa akin lang, kung naintindihan nyo ako, okay lang yan. I honor your opinions. Walang problema yan. Mahirap po yan patunayan. Kaya nga, by bust ay pinapasirox ang pera bago ibili ng droga kasi kung hindi pwede mateknikal. Ray Bagamasbad, tama ang mga sinasabi ng engineer. Ang defense ay ang mamataan niyan ang mga irregularities ng prosecution para mateknikal ang kaso. Hindi bubo ang tatayong mga abogado diyan. Tama po kayo. Rolando Hoxon, Chis, pag tumira ka, alas lasay, lalo pag may interview, dami nakahalata. Ayon, hindi natin alam. Ang tingin ko kay Chis, sa totoo lang walang pasensya ka na, Chis Escudero. Nagpapataas ka lang ng presyo, yan ang tingin ko sa iyo. Jupiter Pluto, happy Valentine's po sa lahat. Abisya, ang hindi na dating ng Quadcom wa-effect pala yan, Sir Toto. Ano to, hindi Quadcom ang gumawa nito, kundi Good Government Committee po. Wala hindi ginamit ang Quadcom, walang kaso doon sa Quadcom kundi sa Good Government Committee po ito ang mga ebidensya ginamit. Roy Bagamasbad, akala mo lang matindi ang Quadcom, sarili lang nila ang rules nila. Pati tayo walang alam sa rules nila. Dapat ang rules nila. Ito, banggitin ko lang Quadcom Mahilig sila magpakulong. Stanley Paduano, hawak niya ng katotohanan, hawak niya na, alam niya na kung ano totoo. Itatanong pa rin si testigo. Kung magkamali ang testigo pa salita, oy, nagsinungaling ka, ito yung totoo. Bakit ka pa magtanong kung ano ang totoo? Ang purpose po ng hearing ay para malaman ang totoo, hindi para malaman kung sino sinungaling. Yan ang mali naman nila dyan ni Paduano. Dapat hindi ganun. Siyempre, pag sinabi mong isa sinungaling, sabihin din niya, totoo ang sinasabi ko.
Tapos, at bakit ka pa magtatanong kung anong totoo? May hawak ka na palang dokumento kung anong totoo. Di ba mali yung ginagawa ni Paduano? Ay, nako. Abisa, ang opinion mo, Sir Toto, ganan din ang opinion ni lahat ni Marcoleta. Actually, ganito din ang opinion nila ni ng mga justice na narinig ko, pati si Romy Macalintal. Ang kinatakutan nila ay wala ng oras. At kung hindi na pwede tumawid pa sa sunod na kongreso. Rogelio Tapado, watching from Los Angeles, California. Joaquino, magandang gabi po, Katoto from California. Ray Bagamasbad, nagbabase lang si Engineer Kausing kung ano ang nasa batas. Ibukas niya kasi utak niya. Kasi hindi ko naman sila masisisi, Ray. Roy, kasi hindi naman nila alam ang batas. Roy Bagamasbad, tama naman si Engineer Kausing, ang defense na ay ang sisilipin yan. Natural, sino ba namang depensa na pabaya na lang? Sa mga bago po kay Engineer, analysis lang sa katotohanan. Huwag kayo maniwala sa akin, analysis ko lang naman yan. Pero sa inyo ako maniwala, kayo hindi. Okay? Maraming salamat po sa lahat at yan lang po tayo. Happy